Lactopapi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lactopapi na ta. Ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Ka-happy. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Oras, alas 8:04. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglabigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. May galamay buntag, kumusta? Welcome sa atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio. Nga mabati ninyo pinagi sa Facebook live streaming. Ingon man sa YouTube. I-search lang ang Bantay Radio Cebu. Ug makita ug mabati ninyo ang mga programa dinhi sa atong Sibianan. Ninintungura mga higala ang tulumanon Newsline magsugod og mag-ubanta sa musunod nga usa ka oras nining adlaw nga Lunes, Mayo 11 tuig 2026. Karong adlaw unahon nato ang mahitungod sa kahimtang sa panahon kay diha ra ba toy gi-announce sukad ra sa milabayng pipila ka adlaw nga niya lagi ang kuan niya ay bagyo nga niya sud sa Philippine Area of Responsibility. Katong bagyong Kaloy, pagsud na niya sa PAR, ginganlan na ni siya bagyong Kaloy. Sa didto pa ni siya sa gawas, sa ato pa more than 1,000 kilometers away from land dinhi sa Pilipinas. Ang international name ni ini bagyong Hagupit. Kunya ang maing balita, mga higala nga wa gyud ta maigo sa bagyo. Way bisag unsa nga lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao nga naigo ug nahiagom sa pintas nga epekto sa bagyo, hangin man o uwan. Kunya ang nindot nga balita sad, gawas niya na mao
nga imbis kusog-kusog unta ni usa ka tropical storm matud pa sa pag-asa nahimo na ni nga tropical depression. Tropical depression na lang mga higala, dili na tropical storm. So, hinay na. Kanya di pagid makaigo na to. Doon na sa ilain nga nisigpatan nga LPA, low pressure area dito gyapon sa silangan nga bahin sa Pacific Ocean. Kay kining ato ang nasod nga Pilipinon, silangan na to Pacific Ocean man, sa ato pa kanang eastern part. Kung kunwa mo kung mahasayod, katong wa kay bawag hain ang east. Mo nang lugar nga adto musilang ang adlaw. Mo na east. Muning asa mo silang adlaw, tuan na magikan ang mga bagyo. Pacific Ocean, sa ato pa ang Pilipinas, ang kayutaan na to sa Pilipinas, di sa west, di sa kasadpan sa Pacific Ocean. Niasagad ni ini adto manukad sa silangan nga bahin sa Mindanao, unya pasaka, west-northwest, pakasadpan, unya pa saka gamay nga to sa norte, mo nang usahay maigo ta. Wala pangandoy lang. Unya usahay mo, saka yung mayo adto na sa Bicol region, adto na sa Metro Manila. But lagi, ang bagyong Kaloy, wa gyud makaigo bisag unsang lugar sa Pilipinas. So malipay ta ni ana. Nya na ay laing low pressure area matud pa, but ang likelihood nga dili gihapon ni makaapektar sa bisan asang lugar sa Pilipinas. Malibog tingali tangan nung kating init aron summer. Kunya El Nino. Alimuot kayo, puwerting sakita sa init sa adlaw, nya kalit lang na ay bagyo, pero dili man ta makabuot ug unsay dagan sa panahon. Force of nature man na. Gahom na sa kinaiyahan nga dili kapungan sa gahom sa tao. Bueno, after being assured, humanta murag na humpay-humpay ang atong kakulba. Katialig na po'y bagyo, kuso-kuso na to, makapalupad sa atong mga atop. Nya dunay bunok sa uwan nga grabe kay makapaawa sa atong kasapaan og tingalig mabahaan malunupan ta. Simba ko lang, pareha atong nahitabo nato sa bagyong Tino. Nya ato naghinapos nga bahin sa miyaging tuig. Na-assured naman ta ni ana, ato na tingalig ibali ang atong atensyon sa usa ka makasaysayanon o yamot nga panghitabo karong adlaw. Unsa man ni? Karong adlaw ang plenary o ang kinatibuk-an sa Kongreso mga higala kining ubos nga bay balawranan. Ang tanan yung mga sakop, kuan ni sila 318 ni sila katao. Mga congressman nga nagrepresentar sa kada distrito, ingon man ang mga party list congressman, a total of 318. Silang tanan magtigom, I suppose unya ning hapon. Kay sagad alas 3 sa hapon man ni sila magsesyon ang plenary. Kadtong House Committee on Justice nga nagtuki sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, isugod nilag alas 10 sa buntag. Ni usahay mahapunan, usahay magabian. Apan sagad niining kuan, niining plenary kining tibuok gyud nga kongreso adto na ni sa hapon, tingali hatagan nila higayon nga makatambong gyud sa tanan. Kay ting bakasyon baya kanang kongreso mga higala, kutob na sila Miyerkules or Huwebes. Ini ka Biyernes, Sabado, Domingo, pauli na sila silang tagsa-tagsa ka mga distrito. Na karon, hopefully na, hibalik na sila sa Manila, aron makatambong sila nining plenary session. Diin adto tukia, ang ayan bagyod o dili, nga ipada ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Kay kadtong atong nakita nga mga hearing sa Justice Committee, dili pa man tumao. Dili man tumoy mahukom sadaan ba o dili si VP Sara
nining mga pasangil bato kaniya. Ang mohukom ang Senado man o kana gimutan sa atong konstitusyon, atong batakang balaod. Unya sa Senado mga higala, ihabila na nin ako balik-balika apan para lang yun nga masilsil ginato sa atong una-una. Kinahanglag 16, labing menos 16 ka mga senador nga butar pag-impeach ni VP Sara o ni bisan kinsa nga impeachable official. 16 kay 2/3 of 24 sa ato pa duha sa tulo ka bahin. Ang 24 tuloon nimo ka bahin 8. Nya ang duha ka 8 16. So kinahanglan nga 16, 17 o kapin pa ang mubutar nga sad-an ning gikihag impeachment. So tangtangon ni siya. Dili pud mapriso ha. Ang impeachment dili pagpriso sa gi-impeach. Pagtangtang lang sa katungdanan. Nganong tangtangon man, tungod kay kun ang mga ebidensya mo warrant nga tangtangon, wa may kublan ining kuan, wa may kublan ining pagtangtang mga higala kay ang mga impeachable officials sama sa presidente, vice-presidente, ingon man ang mga justices sa Korte Suprema ug ang mga sakop sa mga constitutional commissions kana mga chairman sa COMELEC, sa Commission on Audit, kanang ombudsman, impeachable officials na sila. Dili na sila basta-basta nga matangtang kung doon nalay mamasangil nga nakasa man eh. Kaya kung dutlan pa na sila og kanang mga kiha-kiha, kada adlaw magatubang na sila kiha, dili na sila makaperform sa ilang trabaho. Presidente, vice-presidente, o gatong uban panggisgutan ako nga mga impeachable officials. Mo na nga gibutang sa balaod nga pwede ni silang makasuhan, matangtang, but through impeachment. Unya dunay procedure ang impeachment. Initiation ang pagsugod sa impeachment adto sa ubos by balawranan sa Congress. Unya ang Congress mo'y maniid, mutanaw kung duna by form, substance, duna by grounds, ug duna by labing importante, probable cause. Unsa ning probable cause? Ni amay pamasangil, ni amay kiha, dili ka ni kanang fabricated lang, tumutumo lang na bay mga ebidensya. Bisag gamay lang nga makapatuo nila nga mura magnaa tinuod. Ato lang ning ipasa dito sa huwes nga mao ang Senate Impeachment Tribunal. Ang huwes na mo'y mutimbang-timbang nga, uy, gaan raman kayo ning inyong mga ebidensyang inyong ipakita. So, makapangatarungan ang mga judges, daghan man ni sila, nga, akong butar lang ko pag-akwit kay huyang kayo ang ebidensya. Wa may kuan, dili man kaayo convincing. Pero sila na ang mga senador na Unya gawas pa ni ana mga higala ang naka-interesting ni ini. Munang gitawag ni nila og impeachment is sui generis. Sa Latin, sui generis. A class of its own. Lahi sa ni siya. Rare kaayo ni siyang klasiha sa kaso. Tungod kay dili ebidensyahay lang. Sagol sa ni politika. Mo bitaw na nga mag-ihap-ihap ta nga pila may kang Marcos diha. Sa mga senador, pila man sa ikang Duterte diha. Karon ug atong tan-awon, siyam ang kang Duterte sa ato pa. Ug siyam dili makaabot og 16 ang kang Marcos nga mo konbikto ni Inday Sara. Pero doon na pagilain mga higala, may tungod nining impeachment. Doon na pa'y lain nga faktor. Ug in fact, kini sa sayo pagiangkon sa mga abogado. Daghan mag-abogado si Vice President Sara Duterte. Giangkon ni nila, duha ka mga hukmanan ang kinahanglang ilang kumbinsihon. O kinalang ilang madaog sa duha ka mga hukmanan. Unsa man ang hukmanana? Ang usa ka hukmanan, nga maogi mo hukom, tangtang ba o dili,
sa iyang pwesto si VP Sara mao ang Senate Impeachment Tribunal. Muna usa ug ang ikaduha mao ang Court of Public Opinion. Naa din ang komplikasyon mga higala. Og nagtuo ko nga mao ni ang gikabalak-an sa kampo ni VP Sara kining Court of Public Opinion. Mo nang karon daghang kay magbira-bira sa atong opinion mga higala diha social media. Doon ay mingon nga guilty gina. Doon na sa moingon nga politically motivated ni gigukod lang gid ni nila ni Presidente BBM og sa iyahang mga hinanib, iyang mga sakop sa administrasyon nga mga congressman kay hadlok lagi sila nga mao ni mudaog pagka-presidente unya sa 2028 panimasla niya sila. Pero mangutan na ta. Unsa maghay pagtuo sa kinabagaan sa mga Pilipinon? Sa ako na siyang giingon, kapilan ako magbalik-balik, na-polarized ang katawhang Pilipinon karon mga higala. Dunay DDS, Duterte diehard supporters. Katong bisag unsa og lubag-lubag, bisan pagsadan or inosente si Inday Sara, Duterte gid sila. Doon na sa'y nagtuo na daan, giprejudge na nila nga sadaan ginis VP Sara. Gilustay gid niya ang pera ng bayan. Doon na sa'y nagtuo, ana. O katong mga loyalist ni Kuan, loyalist sa administrasyon, mga loyalist ni BBM, nilang Martin Romualdez. Apan doon na ikatulo ka grupo mga higala ug mo ni ang critical kayo. Kung asa ni mo pa dong, ang grupo nga dili fanatic sa mga Duterte, dili sa laban sa mga nila ni BBM, gani, murag gusto sad nga ipa-impeach na sa BBM, pero wa pa lang mahinayon sa unang pagsuway sa impeachment. Dili DDS, dili sa administrasyon, apan undecided. Mo na gitarget ro nila. Gitarget sa both camps nga ilang kumbensihon. O kini mga undecided, gituuhan ning mga mabuot ning lungsuranon, mutimbang-timbang ning unsay tinuod. Kay kun ang mabuot nga lungsuranon, kaning undecided, musayid gani dito ni, muhukom gani nga adto na mulaban ni VP Sara, landslide ang kadaugan ini sa 2028. Apan kun makahukom gani ni nga, ayay, mura magsad-an mas VP Sara, maudeng di siya mo atubang yun. Wa man siya ka-explain og maayo nga nung 6.77 billion pesos ang nagsod og gawas sa iyahang bank accounts, sigon pa sa Anti-Money Laundering Council. Kung saon man na niya pag-explain, 88 million pesos ramay iyang salin. Layo rabaya kain ng 88 million sa 1 billion. Nya dili pag ito 1 billion, 6.77 billion pesos. So, asa man kaha ang labing daghan sa mga undecided people mo kiling ni ini. Kung ang undecided adto mo laban ni VP Sara, natural. Acquitted na siya, unya sikat pagid siya kaayo sa 2028 election. On the other hand, kung pananglitan makita ug madungog sa mga tao nga dili siya makapatinaw nganong dako kay siya kwarta nga nagsud gawa sa bangko, posibleng amhibili niya ang mga DDS na lang yun. Katong mga diehard nga bisan pagsadaan siya o inosente, why bali? Basta kay Duterte forever sila. Naaman na. Na may mga tao ingon ana. Apan lagi, ang hukom gid ini mga higala, katong undecided. Kaya nagtuo kong mas daghan pa ni kaysa DDS o sa katong mga loyal gyud ni BBM. Kini mga undecided karon.
Mo ni ang mga mabuot nga lungsuranon. So, atong bantayan nirong hapon, tan-aw na to og makaabot bag 106 ang mubutar nga mga congressman nga i-transmit na sa Senado ang impeachment. Doon na po ilang komentaryo nga kung why ang kadlukan si VP Sara kung tinuod ng ilang narrative nga tumutumo ra ni sa kuan. Gibuhat-buhatan lang siyang istorya sa administrasyon ni BBM. Makita man na. Makita na pinagis mga ebidensya, pinagi sa iyang pagpatinaw o sa iyang mga abogado. Ug doon ay mga witnesses ang prosecution, i-cross-examine na sa iyang mga abogado. 15 ng iyang abogado. Fortune Nervasa Law Office. Sikat nga law office. Maing laki nga mga abogado. Mahalog bayan. Mo'y mulaban ni VP Sara. So why ang kadlukan? Apan nga nung mura ug mahimo ilang pugnan pinaagi sa Korte Suprema. Although hangtod karon ang Korte Suprema wa sad mo lihok. Wa sad mo pugong ni adtong miagi ni pugong to by virtue of technicality. Nagisaway gani pong Korte Suprema ni adtong higayon na mga higala nga kadaghanan kuno sa mga justices tinudlo ni kanhi Presidente Digong Duterte. So, unfair po, no? Unfair po nila. Gawa man sila moingon nga inosente si VP Sara, niingon man lang sila nga unfair ang procedure sa Kongreso. Wa matagi o higayon nga makapanubag si VP Sara. Mao na nga sa karong tuiga nga impeachment, careful sila si Jinky Luistro ug ang iyang mga sakop sa House Justice Committee nga di na sila mateknikal. Kay kung ilang dali-dalion o niya mahog na nga why due process, mudangop ang kampo ni VP Sara sa Korte Suprema, i-issuehan og temporary restraining order, di na po mahinayon. Ang impeachment, 1-year bar na po sa sunod na po tuig. Apan karon so far, why balita nga ni Pugong ang Supreme Court sa pag-transmit ni ini ngadto sa Senado, wa sad pugni ang Senado to convene itself into an impeachment tribunal. So, murag mahinayon. Apan daghan sang nag-ingon nga pugnan gini sa kampo sa mga Duterte nga dili gyud makaabot dito sa Senado. Ug kung makaabot man, dili mahusay. Na mo na makalibog. Mo na makalibog nato nga nganong di man siya gusto husay nga adto hinuon dito makapangatarungan siya nga gibutang-butangan ra ko ining administrasyon na. Huyang kay nang ilang ebidensya kana ilang pasangil batok nako di na tinuod. Mao ni ang panahon. O kana mo'y panahon inig adto na sa Senado, mo na'y panahon nga ipanghimakak ni VP Sara. Kana kun doon na siya explanation. On the other hand, mosamot nga daghan ang magtuo nga dili siya fit for the position kung dili siya maka-explain. Mao pud na'y problema. Kung maka-explain lang siya maayo, nindot. Apan kung di po siya maka-explain, makasabot nganong wa siya mo atubang. Mupadayon tarong taod-taod ato ning dugangan paghisgot mga higala nga atong topic may tungod sa plenary vote karong adlaw. Expected ang plenary vote nya masayra nato. Budisog na ba ni sa Senado o sama sa miaging tuig nga dili ni makalahos dito sa upper chamber sa atong Baybalaoranan. 26 minutos na human mo labay ang alas 8 sa buntag. Naminaw ka sa Newsline din sa Bantay Radio o baning inyong alaga June Carillo. Mubalik ta human sa mga pahinumdom. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay.
Mag-Lacto Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Pafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Uy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, ana, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. May gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Newsline. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon mga higala, si Davao City Mayor Basti Duterte, igsuon ni VP Sara, dinhi sa Sugbo kagahapon, ug niya nakigtagbo siya sa nagkalain-lain yung mga sektor. Ang bugtong tumong niya mao, niya hingusgan ang kampanya alang sa support sa iyang igsuon, ug ingon man nga unta ang mga congressman nga Sugbuanon dili lang mubutar nga i-transmit na nga to sa Senado ang articles of impeachment. Ug niya sa samang higayon si Mayor Baste may pasidungog sa duha ka mga kongresistang Sugbuanon. Ang mga congressman nga iyahang gi-commend o iyang gidaig mao sila si 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia, kanhi congressman sa 3rd District. Tungod kay napupos naman ang iyang term sa milabay nga tuig, ug karon ang congresswoman nga nag-represent dito ang iyang asawa nga si Congresswoman Karen Garcia. Apan sa miaging tuig sa diyang nagbutasyon ang Kongreso, may tungod sa impeachment kaniadtong miaging tuig, wa mo butar, wa mo pirma si Congressman Pablo Jan Garcia, igsuon ni Governor Gwen Garcia, wa mo butar, ug wa siya mo pirma. Taliwa sa daghan kayong namirma diri, si Congressman Pablo Jan wa mo pirma apil, ug ingon man ang kongresista sa North District of Cebu City nga si Congresswoman QT Del Mar, wa mamirma. So duha ang gidaig ni Mayor Baste. Umatod pa niya, salamat siya nga wa magpada sa politikanhon nga linya ang duha ka mga kongresista. Samtang nga siya nangampanya nga dili suportaan kining mga lakang pagpadangat sa articles of impeachment batok sa iyang maguwa nga Vice President dito sa Senado, naasay mga nanggawa sa social media mga higala o kini gipanghimakak gyud pag-ayo ni karon Governor Pam Bariccuatro. Kay si Pam gipasangin lan sab nga ni-influensya sa mga congressman nga Sugbuanon ug nangampanya nga butar gid mo pabor sa impeachment. Para nako intriga ra gining politikanon batok ni Pam. Ngano? Tungod kay nasayod ko nga si Pam why influence. Wa siya influensya sa mga congressman pananglitan unsa may iyang influence over QT Del Mar sa North District of Cebu City, over Edo Rama sa South District of Cebu City, over Rhea Gullias, 1st District in the province, Talisay to Sibonga, 2nd District, Edsel Galeos. Unsa may impluensya ni Pam niining mga tawhana. Nya 3rd District, labaw pa, Pablo Jan Garcia. 4th District, San Shimura. 5th District, Duke Frasco. May influensya ka si Pam ni Duke Frasco nga umagad man ni Gwen. 6th District, ang congresswoman diha si Daphne Lagon.
Allied gihapon ni Governor Gwen. Unya 7th District, Peter Jan Calderon. Samot. Alalay gihapon ni kan ni Governor Gwen. So, dili gyud ta makatuo nga kung tinuod man ang balita nga nangumbinser si Gov Pam Baricuatro, nangumbinser siya mga congressman nga mubutar, dili siya tuuhan. Mo na nga, dili sad ko mutuo niya nang maong mga narrative nga nagpasangil lagi ni Gov Pam nga nangumbinser siya, iyang gi-influensyahan ang mga kongresista dinhi sa Cebu aron mo support sa pagpadangat sa articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Si Gov Pam hinoon bagong gipasidunggan sa National Organizing Committee alang sa ASEAN Summit for a job well done. Maayo ko nung pagkada ni Gov Pam. Ang iyang role isip gobernador sa Sugbog, usa sa mga miabi-abi sa mga leader sa ASEAN nga niduaw din atol sa milabay nga meeting ni adtong pizza 7 ug 8. Niya karon mga higala pizza 11 wa na humana. Lipay sad ang mga kuan. Lipay sad ang mga gun enthusiast kay malifted naman ang gun ban. So makadadaan na silang pusil balik. Kay nag-gun ban man gumikan sa ASEAN Summit nga din higipahigayon sa Sugbo. In particular dito sa Lapu-Lapu City. So muna nga intrigahay na ganoon pagayo. Si Gov Pam gidaot tungod kay matud pa gipadaog siya pinaagi sa endorsement ni Tatay Digong nilang VP Sara. Napildi ni As Gwen tungod sa maong endorsement, mao na ilang claim ha. Pero wa siya igabaos. Ungrateful siya kay murag dili na kaayo siya Duterte sa pagkakaron. Sikit na kaayo siya sa administrasyong Marcos. Ha? Mo nang murag gibuy-buy siya sa mga DDS. Nga tarungan sa taos Gov Pam nga ang agdi ko mo cooperate sa administrasyon nga sitting president man na si Bongbong Marcos. So, daghan sang mga ni komentaryo nga mga diehard sa mga Duterte nga last term na nimo Gov Pam. First and last term. Sa yuha sang last term is 3 consecutive terms. Usara di ay ka-term si Gov Pam. Nasay uban nga mo, alkontra mo ingon nga nganong kamo may magbuot. Nga kami 1.1 million Cebuanos man ming nibutar niya. Nga nisalig man mi ni Gov Pam kay sa kampanya ni pasalig siya nga iyang tarungon ang mga ospital. Butangan niya daghang mga doktor. Butangan niya og daghang mga equipment. Iya naman ang gituman karon. So nganong makaingon man mo nga last term. So niini pa lang maong mga narratives, mga higala, makakita tanga mura man og mura maghapit na ang gubernatorial election sa 2028. Duha pa man to katuig atong paabuton. Kini lagi gumikan kay highly charged, grabe ka init ang panagbangi karon tali sa duha ka mga higanting kampo sa politika. Ang kampo sa administrasyon pinanguluhan ni BBM o kinsa ng iyang mga sinaligan. Amot sinaligan pa ba niya iyang igagaw nga si Martin Romualdez kanin speaker? O iya na ba ninggi Itchapuera? Lain na ba iyang suportaan pagka-presidente? Muna'y usak ka political camp nga gamhanan karon kay naglingkod man nga presidente ang nangulo. O ang kampo sa oposisyon. Oposisyon lang una karon ang DDS. Tungod kay dili man sila'y party in power. Vice President raman si VP Sara, lahi gyud sa president nga mao'y Chief Executive. Mao'y Commander-in-Chief
sa Armed Forces of the Philippines, mo'y Commander-in-Chief sa Kapulisan, mo'y gitahod sa mga sakop sa gabinete. So, makaingon ta nga, pabor gid ay, no, ang kinsay maglingkod sa administrasyon, pabor yun. Nalimot mo, nga sa dihang ang naglingkod pa sa administrasyon mo si Tatay Digong, wa manggay mo tingog nga taga-oposisyon. Murag hapit tanang congressman o senador. Gusto nga mualalay ni Tatay Digong. Apan sa diha nga natapos na ang iyang termino. Unya, nag-unite sa unit team. Sila si BBM o si VP Sara, daog sila. Apan presidente si Bongbong, si Sara vice lang. So natural, mas gamhanan yun ang presidente kaysa BC. O na nga, tinuod tong giingon ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. 50 minutos na pasado alas 8 ni Apay na Hibiling Jutay. Balikan ni nako human sa mga pahinomdom. Newsline. Digid sa yun ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopaffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopaffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopaffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopaffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kini gitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure o mumaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaffy. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Balik sa atong tulumanon mga igala, doon na lang 5 minutos nga nahibilin sa atong pagpanag-uban karon nining Monday episode o Monday edition sa atong tulumanon Newsline dini sa Bantay Radio Cebu. Katapusang hilisgutan ako karong buntaga mga higala, mubo lang, may tungod sa umabot nga barangay election. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia miingon, ready na. Andam na ang COMELEC pagpahigayon sa barangay ug sangguniang kabataan election nga gi-schedule unya sa November 2. Kalag-kalag. Kapan mo ang gina-schedule? Doon na untay mga paningkamot nga i-postpone kaya doon na tayo daghang problema. Doon na tayo apektado ta sa gubat dito sa Middle East. Apan wa pa man say balaod nga nag-postpone. Wa pa'y naaprubahan ang Kongreso ug Senado nga nag-postpone sa barangay ug SK election. Ingon man ang eleksyon dito sa Bangsamoro sa Mindanao. So, kung ako pa ninyo mga barangay officials, ayaw mo pagsalig anang mga balita sa postponement. Pangandam langid mo daan. Nyawa mo ang kabalakan kung maayo ang inyong pagserbisyo kay sublian gid mo sa mga tao. Angay mong mabalaka nga dili ma-postpone ang eleksyon, nga dili mo ka hold over, sobra na sa 3 ka tuig. Kung bati ang inyong performance diha, pero kung maayo kag performance, that is the best campaign. Mao nay labing epektibong kampanya ang maayong pagtuman sa imong trabaho. Unsay gipanumpaan nimo nga kaakuhan diha sa barangay. Wa ba nimo daog-daoga ang mga barangay residents? Imo bang gialagaran? Kutob sa mahimo. Nindot kayo og mag-eleksyon na noon aron do na mo fresh mandate. Confident mo nga bag-o pang nag-eleksyon o niya bag-o pang niya pagawas ang mga tao sa ilang kabubuton nga ako, si Kapitan Juan de la Cruz. Akong gilampaso, akong kontras, ato pasalig kayo ang mga katagi-barangay nako. Presko kayo akong mandato. Apan mo lagi na, kung opposite sa niya na ang imong linihukan sa milabayng 3 ka tuig, pamutos na lang daan. Kagalaan wa na ko'y panahon aron magpadayon pa sa mga ilisgutan na to din sa Tulumanon Newsline. Sa nga na lang sa tanan nga nahiapilo na hilambigit aron nga at among mapabati kaninyo o mapakita kaninyo kining maong Tulumanon. Pinagi sa Facebook Live, pinagi sa YouTube, ug sa 94.9 Radyo Natin FM Balamban. Sangan sa Lacto-Puffy, ingon man sa ASI Laboratories. Sangan ni Kenon Sinisa, ang akong technical partner diri. Kini si Jun Carillo hangtod sa sunod higayon. Mayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.